Real talk mga Noypi. Naiisip nyo na ba kung bakit sa dami-daming nangyayari sa Pilipinas, parang yung mga apelyido lang din na yon ang paulit-ulit nating nakikita sa baluta? Yung tipong kahit anong mangyari, pagdating ng eleksyon, pamilya pa rin nila ang naglalaban-laban o di kaya pamilya pa rin nila ang lumalabas na panalo. Ayos, di ba? Ang lupit ng cycle na para bang isang teleserye na walang katapusan. Here's the kicker mga pare at mare. Ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, nitong May 2025 elections, ang daming super obese na political dynasties na muling kinoronahan. Hindi lang sila nanalo kung hindi mas lumaki pa ang impluensya nila. Yung tipong hindi lang sila ang nanalo, pati kamag-anak, bayaw, hipag, pamangkin at kung sino-sino pa nakapwesto din. Nakaloka, hindi ba? Para silang network na lumalawak, isang web na halos imposibleng takasan. Ang tanong, paano nangyari yan? Bakit parang lalong lumalaki ang kontrol nila sa kabila ng lahat? Tara, mag-deep dive tayo sa 5 sa mga super obese na political dynasties na to at alamin natin kung paano nila napanatili ang kapangyarihan nila kahit anong gulo pa ang mangyari. Una sa listahan natin ang Singson clan ng Ilocos Sur. Sila ang tinawag ng PCIJ na may pinakamataas na raw numbers sa kategorya ng obese dynasties. Kung ang iba ay fat, sila ay super obese. Isipin mo, 17 kamag-anak ang tumakbo sa lokal, 6 sa party list at isa pa sa Tarlac for a total of 24 candidates. Malaki sila, big time. Ang leader, si Chavit Singson, na ang legacy ay mula sa tobacco monopoly na naging political empire. Solid. Sumunod ang Marcos clan ng Ilocos Norte. Hindi lang sila sa national level, kundi matibay din ang kapit nila sa Ilocos Norte. 6 na miyembro ng pamilya ang naihalal sa lokal, bukod pa kina President Bongbong Marcos at Senator Amy Marcos. Ang pamilya Marcos ay nagtagumpay sa pagwawalis ng mga posisyon sa kanilang probinsya. Pinatunayang matatag pa rin ang kanilang kapangyarihan. Para silang phoenix, kahit ilang beses masunog, bumabangon pa rin. Pangatlo, ang Duterte clan ng Davao City. Sa kabila ng mga kontrobersya at investigasyon, 6 na miyembro pa rin ng pamilya ang naihalal. Sa Davao City, halos walang tatalo sa kanila mula sa pagiging alkalde hanggang sa kongreso. Sila ang patunay na kahit may ingay, kaya pa ring manatili sa kapangyarihan. Ika-4, ang Hataman Saliman clan ng Basilan, isang classic na kaso ng intra-family battle. Dito, si Mujib Hataman ang naging gobernador. Tinalo ang sarili niyang pamangkin na si J. Hataman Saliman. Pero ang kapatid naman ni Muhiv, si Jim Hataman Saliman, ang nanatiling vice governor. Gets mo? Kahit mag-away-away, pamilya pa rin ang naghahari. Walang basagan ng trip, basta nasa pamilya pa rin ang pwesto. At panghuli, ang Ortega clan ng La Union. Tinawag silang country's oldest dynasty. Dito rin nagkaroon ng family feud kung saan tinalo ni Mario Eduardo Ortega ang kanyang grandniece na si Governor Rafael Ortega David para makuha ang governorship. Mahigit 30 taon na silang dominante sa probinsya. Ang lupit, parang walang katapusang season ng Game of Thrones. Ang inciting incident dito mga Noypi ay hindi isang specific na araw o pangyayari, kundi ang patuloy na pagbabalik at pagpapalawak ng mga dinastiyang ito sa bawat eleksyon. Para tayong nasa Groundhog Day, paulit-ulit na lang. Pero nitong 2025 elections, kitang-kita ang kaboom. Ang PCIJ mismo naglabas ng report na at least 18 obese dynasties prevail. Hindi na ito insulated incidents, kundi isang sistematikong pagpapalawak ng kapangyarihan ng iilang pamilya. Nagsimula ang UO moment nang makita ang patterns na ito.
Noon pa man, sinasabi ng bawal ang political dynasty sa 1987 Constitution pero wala pa ring batas para ipatupad ito. So, habang nag-aantay ang Kongreso, ang mga dinastiya mula sa pagiging thin ay naging fat. Tapos ngayon, obese na. Ang taktika? Palitan ng pwesto ang mga miyembro ng pamilya, magtatag ng residensya sa bagong lugar at iba pa. Classic na pakisuyo system pero sa mas malaking scale. Okay, dito tayo sa mga detalye na magpapataas ng kilay nyo. Unahin natin ang mga singson. Sila ang poster child ng super obese dynasty. Isipin mo, 24 na kandidato sa isang eleksyon, lahat magkakamag-anak. Hindi lang basta nag-field ng kandidato, halos lahat nanalo. Governor, vice governor, board members, congressman, multiple city municipal seats, isang talo lang ang naitala. Wasak! Ilocos Sur na may populasyon na 700,000 ay nakakandado sa loob ng dekada sa kamay nila. Yung parang sa luma mong TV pag nakalock ang channel, sila lang ang mapapanood mo. Ang lupit ng kontrol mula sa legacy ng tabako hanggang sa pwesto sa gobyerno. Next, ang Marcos clan. Hindi lang sila basta nanalo. Sinira pa nila yung dating balance of power sa Ilocos Norte. Dati, kontrolado ng Marcos ang Kapitolyo. Pero ang Fariñas family naman ang may hawak sa Lawag City Hall. Well, that went sideways. Natalo nila ang pinsan sa Lawag City Hall race. Boom! Full provincial sweep after the 2025 elections. Governor, vice governor, 2 congressional seats at control sa syudad. Pati kamag-anak na hindi sumusunod sa linya, binabaliwala na rin. Ang lakas ng kapit, di ba? Sila pa ang kaalyado ng Dutertes para sa tinatawag na Mega Dynasty Reach. At speaking of Dutertes, grabe din sila. Sa kabila ng ICC probes at impeachment talks laban kay VP Sara Duterte, 6 na miyembro pa rin nila ang naihalal. Demolished ang rival clan sa local races. Mayor, vice mayor, 2 sa 3 congressional districts, board member at si VP Sara na natili nationally. Ang Davao City na may 1.8 million population ay nanatiling unbreakable sa kanilang kamay. Ang PCIJ mismo, highlight sila bilang obese na dynasty na thriving kahit may kontrobersya. Hindi lang sa Davao, lumawak pa ang impluensya nila hanggang BARM. Parang isang solid fortress na hindi matibag. So now, sa hataman sa Liman Clan, ito yung nakakaloka. Nag-away-away sila, magkapamilya. Muhib Hataman versus kanyang pamangkin na si Jay Hataman Saliman. Ang ending, natalo ni Mujib ang pamangkin niya sa pagkagobernador. Pero ang kapatid naman ni Mujib, si Jim Hataman Saliman, na natiling vice governor. Gets mo? Natalo ang pamangkin pero ang pamilya pa rin ang may hawak sa top 2 positions, gobernador at vice-gobernador. Ang lupit ng internal dynamics na kahit may feud, nananatili ang kapangyarihan sa kamay ng clan. Ito ang tinawag ng PCIJ na pattern kung saan 1 in 5 governors have family vice-gov. Ano ba yan? At huli, ang Ortega clan, ang pinakamatanda pero patuloy pa ring lumalaban. Dito rin may family feud. Tinalo ni Mario Eduardo Ortega ang kanyang grandniece na si incumbent Governor Rafael Ortega David. Isipin mo, kahit generational na ang politika, naglalaban pa rin ang pamilya para sa pwesto. Ang bottom line, nananatili sa kanila ang governorship. Tuloy-tuloy ang paghawak nila ng Kapitolyo ng La Union ng mahigit 30 taon. Sila ang isang enduring na obese example mula sa Ilocos region. Ang climax, mga Noypi, ay ang mismong 2025 elections results.
Sa kabila ng patuloy na diskurso tungkol sa masamang epekto ng political dynasty sa kahirapan, underdevelopment at korupsyon, halos wala pa ring nagbago. Wasak! Ang mga obese dynasties ay muling naghari. Sa 82 probinsya, 71 ang pinamumunuan ng mga gobernador na miyembro ng political clans. Ito ay parehong bilang bago ang eleksyon. Pero may twist. Habang ang mga dominanting dinastiya ay nagpatuli sa panalo, mayroon ding mga reform advocates na nakakita ng encouraging signs. May ilang challengers na nanalo at may iba na muntik na. Mayroon ding dynasties na bumagsak o lumiit ang bilang. Sa 12 probinsya, natalo ang mga gobernador na mula sa dynasties, kabilang na ang Cebu, Gwen Garcia at Marinduque, Lord Alan J. Velasco. So may pag-asa pa rin, di ba? Hindi totally wala. Pero ang PCII, kasama ang mga reform advocate, ay nagsasabing may pag-asa pa rin para sa 2028 elections. May nakitang robust resistance sa dinastiya sa 2025 polls at lalong naging energized ang anti-dynasty campaign. So hindi pa tapos ang laban. Real talk mga Noypi, hindi lahat ng game changer progreso. Minsan nga lang na may magandang packaging. Ang mga political dynasties, parang luma nating paboritong kanta. Pamilyar, madalas nakakakanta pa rin natin. Pero kailangan na nating tingnan kung nakakatulong pa ba talaga sa playlist ng bansa. Ang tunay na pagbabago ay magsisimula kung bakit paulit-ulit na lang. Gets mo?